So, very aggressive po talaga itong Amerika ngayon, mga sangkay, against ICC, no? At nanawagan po sa mga bansa na kumalas na rin ng kanilang suporta laban po sa ICC. Yung tinutukoy po natin dito, yung mga kakampi ng Amerika. Ngayon, mga sangkay, mayroon na pong bansa na kumalas. Nako, mga sangkay, kung anong bansa yan, tingnan po natin. Okay, mayroon na pong isang bansa ngayon ang kumalas, sumunod sa Amerika. Kasi ngayon ang US agresibo po talaga sa ICC, no? Talagang makikipagbalyahan po sila sa ICC ngayon, mga sangkay. At may nag-withdraw na po ng support laban po sa ICC. Matindi to. Ang tanong nga dito, since ang Pilipinas ikakampi ng Amerika, ano ang desisyon po dito ng Philippines? Since andun po si former President Duterte, so paano kaya ito? Ngayon, maalaman po natin ang sagot dyan. Anyway, bago tayo magpatuloy, guys, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga ina-upload nating video. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon kasi, ito yung balita. Ayan. The US welcomes the decision by interim President Delcy Rodriguez and Venezuela to withdraw. Ayan po mga sangkay. To withdraw from the ICC and the new Venezuelan government's partnership on American-led efforts to dismantle the corrupt and worthless ICC. Grabe, no? Ito, from US Department of State po yan, mga sangkay, no? Hindi po ito pipitsugin kasi galing po mismo sa kanilang gobyerno. Tinawag pa po nilang corrupt at worthless itong ICC. The so-called court has been investigating Nicolas Maduro since 2018. With no result, the ICC has instead wasted its resources on investigating and charging persons from countries that have competent independent judicial systems and which never submitted to the jurisdiction of the court. Grabing patama to. Nagsayang lang daw po ng pera, mga resources itong ICC na wala naman pong nangyari, mga sangkay, tungkol po dito kay Maduro. Ngayon, ang ginawa po nila, mga sangkay, nag-iimbestiga daw po sila at nagcha-charge sa maraming mga tao o mga pagkatao, mga sangkay, sa mga bansa na mga competent at mayroon pong independent judicial systems. Ibig sabihin, itong mga bansang to, kagaya ng Pilipinas, medyo pinahina nila, mga sangkay, yung sistema para po sila daw ay makapasok. Pero itong mga bansang to, merong sariling judicial system. Ayon po dito, mga sangkay, this is blatant overreach, political bias, and selective enforcement. The ICC is neither credible, independent, nor legitimate. Ayan na. Kulang na lang sabihin po na walang kwenta yung ICC. Actually, ganun po yung pagkakaano natin dyan, mga sangkay. Sinasabi po ng ng US talaga na wala pong kwenta ang ICC. Ayan po dito. Thanks to President Trump's leadership and the efforts to brave American service members, Maduro is now facing justice in US court. Di ba nga, US pa ang trumabaho? Nag-imbestiga daw yung ICC kasi dito kay Nicolas, pero wala pong nangyari. Kailangan pa po US ang umiksena para lamang po masakote yung presidente na yon na sabi nila, malaki na daw po yung kasalanan sa Venezuela. It is time to dismantle the ICC. Grabe. Dismantle. Ibig sabihin, wasakin na po itong ICC.
the US calls on all members of the ICC to withdraw from the Rome Statute. So ito mga sangkay, no? Itong sinasabi na nananawagan ang ICC sa mga miyembro ng ICC, nananawagan yung US sa mga miyembro ng ICC, they are talking to mga kaalyadong bansa ng Amerika. At isa po tayo doon sa mga kaalyado ng US. Kaya mga sangkay, yung tanong dyan, anong gagawin ng Pilipinas kaya, no? May papalagan ba nila si Donald Trump? Ano ba, susunod na ba tayo nakakalas? Kasi ito naman ang report. Ito yung update, mga sangkay. US understands Philippines stance on ICC. Naiintindihan daw po tayo ng Amerika, mga sangkay. The United States understand if the Philippines will not support the Trump administration's call asking countries to withdraw support from the international or ICC due to its residual obligations tied to an ongoing case against former President Rodrigo Duterte. Palace Press Officer Claire Castro on Thursday said that while the ICC was not discussed when U.S. Secretary of State Marco Rubio paid a courtesy call on President Marcos in Malacanang, the topic was brought up by the Philippine ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, on the sidelines of their meeting. Okay. According to Castro, Romualdez conveyed to the U.S. Department of State that matters involving the ICC and the Philippines are a sensitive issue. So, in-explain daw po. He also explained that the Philippines' residual obligations related to the ICC, including its cooperation with the International Criminal Police Organization or Interpol. And when we asked the ambassador about the reaction of the State Department representative, he said they understood the sensitivity of the issue for our country. Naiintindihan daw mga sangkay ng Amerika o nila President Donald Trump itong nangyayari sa ating bansa kung bakit hindi sila susunod sa pagkalas sa ICC. Pero ngayon nga nagpataw po mga sangkay, di ba, ng taripa. Ang kinakatakot ko diyan, baka mamaya taasan tayo ng pagpapataw ng taripa to 20%. Tapos hindi natin alam na yun lang po pala talaga ang dahilan. Kasi talagang seryoso si Trump eh. Gusto niya talaga mabuwag na itong ICC. And I don't know kung ano po talaga yung nila. Basta ang sinasabi lamang po nila Trump wala na daw pong saysay itong ICC ngayon. Di ba nga po yung mga pinapadampot dyan, si Putin, si Israeli Prime Minister Netanyahu, yung mga yan, mga sangkay, humaharap po yan sa problema nila laban po sa ICC. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.